makakausap po natin ang abogado ni dating Senadora at ngayon Congresswoman-elect Leila De Lima na si Attorney Dino De Leon, abogado nga po ni De Lima. Good evening po, Attorney Dino. Welcome po sa Frontline tonight. Good evening, sir. Diretso ko sa sir. Okay. Magandang gabi po sa inyo. Linawin- Sa lahat po ng ating mga tagapakinig. Good evening, sir. Linawin lang po natin, ito pong naging desisyon ng CA. Does this mean makukulong po ulit si dating Senador De Lima dahil ang sinasabi ang acquittal daw niya ay based on void judgment? Medyo gusto ko lang sabihin na ang nagko-komento niyan si Salvador Panelo na kilalang abogado ni Rodrigo Duterte. No? Magtataka ka kung bakit interesado pa rin sa kaso na to. Ibig sabihin ba na talagang sila nag-DDL kay Leila De Lima, patuloy pa rin ang kanilang political persecution. Having said that, kailangan namin mag-disagree doon sa kay statement ni Salvador Panelo kasi una, hindi pa ito final and executory. Pangalawa, kung babasahin mo ang sinabi ng korte, hindi sinabing ni-reverse ang acquittal, ha? Kailangan malinaw yan. Hindi po ni-reverse ang acquittal ni Leila De Lima. Bagkus, ang kaso ay ni-remand sa trial court judge para lang linawin ang basehan ng kanyang desisyon. Ulitin ko, binalik lang ang kaso or ni-remand ang kaso sa trial judge para lang i-explain ng mabuti raw ang kanyang desisyon. So hindi pa yan final. Balak naming i-exhaust ang lahat ng aming remedies para questionin ang desisyon na yan. Pero sabihin na natin tama ang Court of Appeals. Kami ay nagdi-disagree at tingin namin ay reversible error yan. Pero kahit na tama ang Court of Appeals, ang mangyayari lamang is babaguhin ang desisyon na i-explain kung ano yung naging basehan. Hindi na-reverse ang acquittal ni Leila De Lima base doon sa desisyon ng Court of Appeals. So remand, meaning sir, hindi ibabalik sa kulungan si dating Senadora De Lima, that's one. And two is, when you say lilinawin, retrial ba ang ibig sabihin nun? Di ba double jeopardy na nga? Hindi po pwede kasi nga may violation ng double jeopardy. At saka nga po, ang sinabi lang, linawin mo yung korte mo at mag-promulgate ka ng judgment based on the guidelines set in this decision. So ano ibig sabihin niya? Hindi sinabing magta-trial ulit. Hindi sabing ikukulong din si Leila De Lima kasi napaka-imposible nun. Dahilan siya ay already acquitted. No? So napakalayo niyan. Si Senator De Lima hindi naantala doon sa mga nangyayari na ito sa latest developments, di ba? At para sa kanya, ipagpapatuloy niya lang ang kanyang pagtatrabaho at ang paghahanda bilang pagbabalik niya sa Kongreso, sa serbisyo publiko, lalong-lalo na bilang prosecutor ng impeachment trial. Sir, if I'm getting you right, sir, ang sinasabi po niyo, pinapaayos lamang ng Court of Appeals ang pagkakasulat ng desisyon at hindi po ito panibagong paglilitis. Tama ho ba? Yan ang pagkakaintindi namin doon sa desisyon. Pero kahit na pinababago na yung pagkasulat, feeling namin sa aming palagay ay nagkamali ang Court of Appeals dito. Kaya nga, tinawag namin dito sa legal community ay reversible error. Kaya nga kami ay mag-file ng motion for reconsideration. Sir, in this particular case, are we looking at the case being brought back to the same RTC judge, si Alcantara, for fixing whatever is erroneous dun sa pagkakasulat, or are we looking at it being brought to a different court, a different judge or different sala, in which case baka panibagong baka back to square one? Mapagkakaitin namin si Alcantara pa rin kasi siya nga nag-render ng decision. So, active pa naman siya na trial judge. So, sa aming palagay, kung sakali man na maging final and executory decision ng Court of Appeals, ay ang pagbabalikan nito ay si Alcantara. Sir, tapos the impression I'm getting is, but again, correct me if I'm wrong, the impression I'm getting is that the CA, the Court of Appeals, is parang faulting the RTC judge for apparent failure to explain and enumerate doon sa kanyang desisyon na kanyang promulgate, in which case it is not the fault of the defense. Wala sa desisyon na nagsasabing may kasalanan ng depensa dito. Wala rin sa nagsasabing yung acquittal ay hindi valid. Wala rin sa desisyon na nagsasabing maling-mali yung pag-acquit sa kanya. Ang sinasabi lang sa desisyon kailangan pa ng mas malaking explanation. Again, nung tinignan namin yung desisyon ni Judge Alcantara, napakalinaw doon kung ano nag-persuade sa kanya. Tandaan natin na sa isang criminal case, proof beyond reasonable doubt ang kinakailangan. Ang sinabi niya doon sa kanyang desisyon na walang proof beyond reasonable doubt dito dahil sa mga recantation ng mga witnesses. No?
So malinaw yan doon sa kanyang desisyon. Kaya hindi kami naniniwala na lalagay namin sa aming court of appeals na kasama ang sinabi ng court of appeals na hindi malinaw ang desisyon. Attorney Dino, nabasa rin namin yung statement ni Congressman-elect De Lima. No? Sinasabi niya, yung hinahanap na explanation ng CA, nandun din naman sa specific records nung nangyaring trial. So basically, ang gagawin nyo raw, ituturo nyo lang. Tama ba? Oo, siguro sa aming motion for reconsideration, ilalagay namin kung saan na makikita. Nagtataka kami kung bakit kailangan pa ibalik sa korte at lalo pang maging confusing ang mga nangyayari. Kasi nga, katanungan naman sa publiko at kahit na rin kaming mga abogado, anong mangyayari pagkatapos, di ba? So dapat yan ay, sa aming palagay, ay nagdesisyon ng court of appeals. At kung tingin nila may problema, inayos na lang rin yung desisyon at pinakita doon sa record. Kasi lahat naman noong mga hinahanap ay nandoon sa record. Sir, ako pahabol lang, sir. One last. Kasi in February of 2025, the Supreme Court had the decision that came out where it affirmed that double jeopardy does not apply when the state is deprived of due process despite a previous acquittal. And this is in reference to the case involving Manuel Ubara's acquittal that was remanded to the RTC. So yun po, this is in 2025 February. In other words, it was earlier this year. Na to the effect po na double jeopardy does not apply and pwedeng ibalik yung kaso kung sakali. How does this apply to Attorney De Lima's case? Diyan sa korte sa kaso na yan, hindi nakapagpresenta ng ebidensya ang Estado, no? Na-acquit siya bago pa man nakapagpresenta ng ebidensya ang husgado. Dito po sa korteng ito, mahigit 10 na ang napresenta ng ebidensya ng mga witnesses at napakarami limpak na ebidensya ang binigay ng Estado. Diba? 7 years na tayong kaso bago nakawala si Laila De Lima. Sa kasong ito, I think mga 6 years na nung bago pa siya na-acquit dito. In fact, ang cost ng acquittal is ang aming demurrer to evidence. Anong ibig sabihin yan? Pinayin lang namin yung demurrer to evidence after nakapagpresenta ang Estado ng kanilang ebidensya. Saka lang kami nag-file ng demurrer to evidence. So hindi po nag-a-apply yung kaso na yan dito sa kaso ni Laila De Lima kasi binigyan ng Estado ng halos 6 na taon at binigyan ng lahat ng oportunidad para ibigay ang kanilang kaso laban kay Laila De Lima at kanilang ebidensya pero hindi pa rin naging sapat. Kasi nga, para sa amin, sinabi na namin ito pa ulit-ulit, ito ang pinakamalaking claim up sa history ng Pilipinas at lahat ng mga ebidensya na yan peke. Kaya nga nag-weaken yung mga nag-testify. Yes, sir. Sir, super last, sir. Super duper last. Do you see anything suspicious in the timing of this decision? I don't want to cast aspersions and anything suspicious doon sa actions ng Court of Appeals. No? Hindi man kami nag-a-agree kaya kami magbibigay ng magpa-file ng appropriate remedy. No? Pero marami akong narinig na sinasabi nila para bang pinapatakutan na talaga si Laila De Lima dahil siya mag-lead ng impeachment panel. Saka tandaan rin natin na nakulong si Rodrigo Duterte. Ang isang malaking parte dyan si Laila De Lima ang nag-send at ang nag-send na communication sa International Criminal Court siya ay nakakulong. At ipinasa niya ang kanyang report bilang chair of the Justice Committee at bilang Secretary of Justice at bilang chairperson of the nag-imbestiga ng Davao Del Squad. So syempre, parang sinasabi ng maraming tao, kinakatakutan pa rin siya, pinipiligan pa rin siya. Yun lang narinig ko mga opinion. Pero sa akin, I don't want to cast aspersion and any suspicion. Ang sinasabi lang namin, sa tingin namin, sa usapang legal, nagkamali ang Court of Appeals. Kaya po kami ay magpapile ng appropriate remedy sa insuper. Okay. Maraming salamat po sa inyong oras, Attorney Dino De Leon, abogado ni dating Senador at kay Congresswoman-elect Laila De Lima. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.